Pangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangalatdalangin namin kagalang-galang at pinamahal na Pastor Wildy Salmeda, sa oras tumalapin sa aking pagdadalhin pala mensahe, ikaw is magbigay sa akin karunungan at maglangis, buksan mo bahal na Panginoong paunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanila ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, wala akong magagawa at siyang nakilang pangalan aking sinasaway. Demonyo ng hadlang at pag-alinlangan, lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, ang pinakamataas na pagpupuri, paglualhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. And we give double respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved noble evangelist, Pastor Wildy Salmeda, and we cherish the blessed memories, teachings, hallelujah, of our beloved parents in the Lord, hallelujah. We cherish the blessed teachings of our beloved noble assistant pastor, Lina C. Almeida, and I also greet the beloved Almeida family, sa aking mga kasamang mga mangangaral at mga manggagawa, sa inyong lahat, minamahal na makapatiran, to our beloved viewers, magandang tanghali na po sa lahat. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating mahal na Panginoon, minamahal, na patuloy po tayong pinagpapala. Nakamtan po natin ang kapayapaan sa puso't isipan. Samantala, ang mga taong hindi kumikilala sa mahal na Panginoon ay nandyan sa walang kasiguruhan, minamahal. No? Walang kasiguruhan ang kanilang buhay. Dahil hindi pa nila nakilala ang mahal na Panginoon. Sabi nga ng Bible sa Psalms chapter 53 verse 1, ang mga mangmang ay nagsasabi sa kanilang puso, walang Diyos. No? So, pag ikaw pala ay hindi naniniwala sa Diyos, ang tawag sa iyo ay mangmang, minamahal. No? So kahit gaano pa katalino sa karunungang sanlibutan, pag hindi ka na naniniwala sa Diyos, ikaw po ay isang mangmang. Marami pong example dyan. No? Marami pong mga taong mga atheista. Yung ibig sabihin ng atheista, mga taong hindi naniniwala na may Diyos, na huli na ang panahon o huli na ang oras na sila po ay na-realize nila na kamangmangan pala yung kanilang ginawa. No? Sila po ay matatalino sa karunungan ng sanlibutan. So magugulat ka, sinakripisyo nila yung kanilang buhay sa isang ideolohiya, nakikipagbaka, nakikipaggera sa kamundukan, iniwan ang pamilya, at nung tumanda na, doon pa niya na-realize, mali pala. No? So, marami po tayo nakausap na ganyan na nakakilala sa malapi noon, matanda na, nasa kabundukan. Bunga ng prayer ng ating mahal na pastor and fasting. Nung pinasok po natin yung mga kabundukan na yan, maliblib na mga lugar, doon pa nila na-realize na may Diyos pala na
lumalang sa kanila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pakibasa ngayong Psalms 53:1. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng mga awit. Ang kabanata ay 53, ang talata ay 1. Ito po ang Kapitulo 53. sinasabi, mga mama. Ang mga mangmang ay nagsasabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Amen. Sa Ilocano. Dito po sa dagiti Salmo 1:53:1. Kunana ditoy. Timag kinunana iti puso na. Awan Dios nadadahil da ken nagaramid da iti nakarururod a kinadakes. Awan uray may sa agaramid iti naimbag. Amen. Ano po yung timang ba yan? Naimbag. Agaramid ti naimbag. Pakiulit mo ha. Iti maag kinunana ti puso na. Awan Diyos nadadail da ken nagaramid da iti nakarururod a kinadakes. Awan uray may sa agaramid iti naimbag. The fool hath said in his heart, there is no God. Ito po yung translation ng English sa King James Version. The fool hath said in his heart, there is no God. So ano bang Tagalog yung fool? Baliw, di ba? Pero ang pagkatagalog ay mangmang. No? Kasi kung talagang iliteral mo talaga siya na i-translate, ang sa bagay, kabaliwan naman talaga minamahal pag sasabihin mong walang Diyos. Amen. Ha? Sabi pa dito, corrupt are they. So, sabi ng Biblia, ang unang corrupt, yung mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Amen. Ang Diyos nila ay pera. No? Paano yumaman? So, lahat na corrupt, wala pong Diyos yan. Pero sigurado mayroon po yung relihiyon. Hindi po pareho ang relihiyon at Diyos. Pwede kang maging reliyoso, pero you do not have God. Pwede kang maging reliyoso na wala kang Diyos. Wala namang kaugnayan ang relihiyon sa Diyos. Amen. Amen. So sabi nga natin mga pastor, hindi relihiyon ang kailangan para maligtas, kundi relasyon sa Diyos. Kasi ang mahal na Pinoon, hindi po siya nagtatag ng relihiyon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kasi ang kalhugan po ng relihiyon sa dictionary, sabi ng dictionary, ang relihiyon ay ang pagsamba sa mga Diyos. Religion, ito po ay grupo na sila ay sumasamba sa mga Diyos. So, hindi talaga totoo yan, minamahal. There is only one God. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pag sinabi mong relihiyon, marami pong klaseng relihiyon. So, ang word na relihiyon, may man naging popular yan nung binago na yung katuruan ng church. Nagkaroon na po ng division. Samantala, nung na-establish ang church, isa lang po, minamahal ang in-establish ang Jewish apostles. Nag-establish sila ng church, isa lang, hindi po marami. Amen. Kaya lang nung nawala na sila, at pumasok itong mga nagpakilalang Christian na kinumbine nila yung religion at saka politics kasi na-converte ito si Emperor Constantino. Siyempre, emperor siya. No?
ayaw niya magpasakop sa Jewish church. Kasi under nga nila ang Israel, ang mga Hudyo. Kasi ang naghari nung panahon nun ay Roma, Roman Empire. So nung nakita nilang hindi talaga nila ma-stop, kahit pinugutan si Pablo ng ulo doon sa Roma, tuloy na dumami at dumami ang mga followers ng ating mahal na Panginoon. Pati ang ina ni Emperor Constantine, nagiging aktibong Kristiyano na, nag-join na rin siya. Ginamit niya para lalong lalawak yung kanyang emperor. So may mga ganyan minamahal, no? Yung mga politiko pag lalapit yan sa relihiyon, hindi yan para maligtas sila o magsisi sa kanilang makasalanan, para lalawak yung kanilang kapangyarihan. Amen. Amen. Instead na magpasakop sila sa Diyos, gusto nila, sakupin nila yung lahat na relihiyon. Pero hindi po sila nagtatagal sa Jesus Miracle Crusade. Kasi pagpupuri pa lang, magtarsika na yung demonyo eh. No? Pag makapagsalita na sila, sibat na yan. Hindi sila makapagtagal. Imaginin mo yung mag-i-start ng, pag mayroon tayong mga okasyon sa Manila, mag-i-start ng alas 12 o alas 10, tapos matapos, kung mag-start ng alas 10, matapos alas 10 ng gabi. Sino bang politiko na makapag-stay ng ganong kahaba? Amen. Lalo na kung corrupt ka, marami kang kasalanan, para ka talagang matutunaw. Ha? Para kang bakal na, kahit sabihin natin, asero na bakal na nilagay sa hudno, na yung temperatura ay talagang matunaw. So, hindi sila magtatanggal. Pag sila'y nandyan, mag-aapuran na yan. Mayroon pa akong pupuntahan. Di ba? Ganun. Gusto na magsalita na kaagad. Kasi ramdam nila na parang kakaiba. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At ang ating mahal na pastor, nung siya'y kasama pa natin, minamahal, hindi po yan, pag makikita na may mga politiko, kahit presidente, hindi po yan aalis doon sa kanyang niluluhuran at salubungin yung presidente. Hindi po. Hindi ka basta-basta, pag walang go signal na papasukin ka at kausapin si mahal na pastor, doon ka lang sa visitors area o doon sa hinandang upuan mo o sa lamesa. Hindi po si Malapostol tatayo doon. Tatayo na lang siya sa kanyang niluluhuran pag mag-message na sa pulpit, mag-preach na siya, minamahal. So kakaiba. Amen. Sa ibang mga nagpakilalang pastor na hindi nga marunong lumuhod. Dami na akong napuntahan ng mga malalaking grupo din sa Baguio. Naka-number 4 lang yung pastor. Bago mag-preach, naka-number 4, nakaupo, naka-number 4. Pagpasok niya, talagang lalagyan pa siya ng yung flower ba, yung parang nakakadena na ano? Garland. Lagyan pa ng garland yon. Pero ang malapastor, hindi po ganun. Amen. Nung una nakita ko ang malapastor sa Baguio City Minimal Crusade, nung ako'y na-save dito, minamahal, lingon ako ng lingon, sino kaya ang pastor dito? Kasi nasa harapan ako sa stage ng Melville Jones sa Burnham Park. Nasa harapan ako nakaupo. Mayroon ako nakitang pumasok. Tapos nakaluhod. Tapos nakataas ng kamay. Hindi na siya tumayo. Hanggang tinawag na mag-preach. Yun pala si mahal na pastor. Nagulat ako.
Kasi nung na-invite ako ng mga churches doon, meron ako napasukan na Baptist. Hindi naman ganon. Pagpasok ng pastor, nilagyan ng garland, tapos nakaupo lang siya, naka-number 4. Dami akong napasukan, hindi ganon, minamahal. Kakaiba talaga ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Totoo ang Diyos natin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Pero ang tao matigas eh. Matigas talaga. Pride yan eh. Sabi nga ng Bible, pride come first before destruction. Ha? Sabi, bakit kami maniwala kay Evangelist Almeida? May relihiyon din kami. May pastor din kami. O paano ngayon? Anong ginagawa ng mga pastor nyo? Anong ginagawa ng mga obispo, mga kaparian? Talamak ang nakawan, bilyon-bilyon. Imagine. Yung mga members nila yan. Everybody say, praise the Lord. Dumadalo yan sa kanilang mga relihiyon, sa panalambahan nila, tuwing linggo. Nagbibigay ng malaking halaga yan, mga donation, kilala yan sila. Bakit sila magnanakaw? Unang-una, dati na silang magnanakaw. Ang ninanakawan nila, ang Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. O, lalo na sa ating kinagis ng reliyon, ng higanting reliyon. O. Sabi nila, hindi daw yan dapat ituro. Kasi, ang pagbibigay doon ng tithes and offering, sa mga Hudyo lang daw yan. Kung sa Hudyo lang yung pagbibigay ng tithes and offering, bakit sila kumukuha ng offering? Kumbaga yung offering para sa mga Hintil, tapos ang tithes sa Hudyo lang. Hindi pinagpala ang mga Hudyo. Wala tayong naririnig na Hudyo na yung gobyerno sa Israel na corrupt. Dahil hindi sila magnanakaw sa Diyos. Amen. Meron pa akong nabasa na maliit na libro, ang sikreto ng pag-unlad ng Israel. No? Tapat ang mga Hudyo. Nagpapadala sila sa bansa nila, parang pinaka-tax na nila kasi yung gobyerno ng Israel, ang gobyerno, ang batas ng Diyos ay batas ng gobyerno. So yung pinaka-buhis nila, yun na yung kanilang tithes and offering. Yung mga billionaires na mga Hudyo sa Amerika at sa ibang bansa, nagpapadala sila kalahati sa kanilang gross income, pinapadala sa Israel. Kung ganyan ang Pilipinas, no? Ang batas, yung batas ng Bible, batas ng Diyos, instead na mag-i-elect ka pa ng congressman, senador, kasi gagawa na ng batas, sa dami ng batas na ginagawa, hindi pa rin nagbabago ang mga tao. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kahit yung gumagawa ng batas, sila din ang lumalabag sa ginagawa nilang batas. Nung panahon nga ni Adan at saka ni Eva, isa lang ang batas nun. Huwag kainin yung bunga ng punong kahoy. Yung kahoy na yon tinatawag na tree of knowledge ba yun? Kasi mamamatay sila. Isang batas lang yun sinuway pa rin. Lalo na ngayon, hindi natin alam kung itong batas na yun, itong na-revise ba ito? Mahirap maging lawyer kasi kailangan ma-update ka dahil yung batas na alam mo, maya-maya biglang ni-revise yan, hindi na yan
So kahit maraming batas, nakakalusot pa rin yung mga magnanakaw. Dahil sila ay sanay na, bata pa lang, sila ay magnanakaw na. Ang ninanakawan nila noon pa ay ang Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. O di ba, sa Malakay chapter 3 verse 9, mabasa po dyan. So yung nagpatuto kanina, minamahal, ang kanya pong pagbibigay ay doon sa net income. Halimbawa, anong negosyo niya? Kung ano lang yung matira, yun yung net income. Maynusan na muna niya sa mga gastusan, tapos, halimbawa, kumita siya ng 1,000, tapos, minus niya yung lahat ng mga binibili niya, mga gastos niya. So, natirahan na lang siya ng 100, so doon siya kukuha ng tithes and offering 20. Kung 20 man yung kanyang ibibigay, 20%. Samantala, halimbawa kung ang kanyang negosyo, halimbawa banana Q, kapital siya ng 1,000. So, pagbalik ng halin o naubos yon 2,000. So, ibig sabihin, ang gross doon ay 1,000. Tanggalin yung kapital niya, 1,000. So, doon ka muna. So, mahirap talaga. Mahirap sundin. So, bumalik yung kanyang karamdaman na pneumonia. Pneumonia. Na sabi ng doktor sa kanya noon, mabuti pa tuberculosis ang sakit mo. Mayroon pang pag-asang gumaling. Pero wala nang pag-asang gumaling ang pneumonia. Sinabihan siya ng doktor. Kumbaga malala na, parang cancer na. May iyak siya. Mga liliit pang kanyang mga anak. Pinagmamasdan niya, parang hindi pa niya kaya na mawala sa mundo. Mayroon siyang napulot na leaflet. Ito'y binigay ng mga choir na nag house to house na mimigay ng leaflets. Yung nabigyan, hinulog. Ibig sabihin, hindi interesado. Napulot niya yon, nakita niya. Mayroong gaganaping krusada dito sa Kawayan City. Sinabihan niya kanyang beloved husband, dadalo tayo. Sabi ng kanyang beloved husband, pero hindi ako makasiguro na magpabutismo ako dyan. Kasi alam niya, mahirap maglingkod sa Diyos. Marami siyang iiwanan, mga bisyo. So dumalo sila. Nagpabutismo. Nagulat siya, minamahal. Instant, pinagaling ang kanyang karamdaman ng pneumonia. So yung beloved husband niya, nagpabutismo rin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung kahirapan nila sa buhay dati, pinagpala sila ngayon. Mayroon na silang sariling bahay, nakatapos sa pag-aaral yung mga anak niya. So, may pagpapala talaga. Mayroon na pong solusyon, minamahal. Ang tigas lang talaga ng puso ng mga tao. Dahil sa pride yan. Ha? Siguro kung hindi nagkakasakit, tayo, kasama na ako doon, wala tayo dito. Amen. Kasi masarap doon sa relihiyon eh. Tayo ang nasusunod. Everybody say, praise the Lord. Dito, ang Diyos ang nasusunod, hindi tayo. Amen? No? We are crucified with Christ. Tayo po ay pinako sa cross kasama ni Kristo. Hindi tayo ang masusunod, kundi si Kristo namin naman. Sabi nga ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Yan po yung mga apostolic teaching. Kaya lang, nung mga European na ang naghari, panahon ni Emperor Constantine, at following mga leaders, hindi na nila sinunod ang katuruan ng mga apostol. Lalo na yung bautismo in the name of Jesus Christ. Dahil, siyempre, yung tawag ngayon, Europe. Dati, Roman Empire yan.
anti-Jew sila eh. Semitic sila. Galit sila sa mga Hudyo. Pag magkasala nga tayo, minamahal, ang kinagisnan natin noon, pag magalit yung ating mga nanay, tatawagin kang Hudyo. Hudyo ka. No? Ibig sabihin, mas matigas sa ulo mo. Pero ang Hudyo pala, chosen people of God. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi matatanggap yan. Hindi matanggap ng mga ibang lahi yan, may namahal. Na sila yung chosen people of God. So wala na tayong, sabi nila si St. Peter daw, si San Pedro daw yung unang pope. Pero hindi naman sila nag-iilik, wala naman sila naiilik na another pope na Hudyo. Karamihan, Italian, nandiyan, paikot-ikot lang sa Europa. Ngayon, lately lang, Brazilian yata yung si Francis, tapos Amerika naman si Pope Leo, di ba? American. Wala talagang Hudyo. No? Sabi ng Bible, ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, pag hindi ka susunod sa katuruan ng mga apostol, wala kang kaligtasan. Hindi mo matanggap ang Holy Spirit. Dahil sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, para mapatawad ang inyong mga kasalanan, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost, Holy Spirit. Pag hindi ka mabaptize in the name of Jesus Christ, wala kang matanggap na Holy Spirit. So yung mga alagad ni John the Baptist sa Acts chapter 19, verses 1 up to 6, tinanong sila, natanggap pa niyo ang Holy Spirit? Sabi na, hindi namin alam, mayroong Holy Spirit. Saan ba kayo nabautismuhan? Sa bautismo ni Juan. So nung nalaman nila may namahal na kailangan nilang matanggap ang Holy Spirit, sila po ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Nakapagkrusada po tayo doon sa South Africa, headed by our beloved Minister Willie James, beloved Pogs. Kasama namin, siya po yung krusada doon, minimal, nakasama kami. Ang pumunta po doon ay mga church leaders, mga bishops, apostles, prophets, ng iba't ibang mga churches sa Africa. Namangha sila. Sila ay magagaling, magaling mangaral, hanggang doon lang sila. Wala po silang patutuo sa buhay. Wala pong signs, wonders, and miracles na naranasan nila. Nung narinig nila minamahal yung ating pong mga patutuo, namangha sila. Umiiyak sila doon sa upuan nila. At ngayon, sila po ay nagmi-message na papuntahin ang Jesus Miracle Crusade ulit doon. At sila po ay magparibaptize in the name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak at mahal na Panginoon. At baka prayer lang minamahal dahil approve na po yun. Nilalakad na po yung visa namin. So after ng 25th Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary sa October 5 sa Marikina. So, yun po yung pagpunta namin. Kasama kong beloved wife ko at saka beloved son para pag maribaptize na sila, siyempre,
ituro sa kanila yung paano magsamba. No? Kasi iba yung kanilang paraan ng pagsampa, umiikot-ikot sila ng ganun. No? Parang may halong yung ethnic dance ba? Ikot-ikot sila. So mag-organize tayo doon ng children's choir, youth choir, finest, adults choir, tapos yung paraan ng pagsamba, katulad sa atin, yun ang ituturo. Kami na ang mag-take over muna. Turuan, kasi baguhan pa sila, na-baptize. Turuan. Tapos, ituro yung pag-ayuno bago maging member ng choir. Ituro ang kabanalan, lahat, pagpupuri. Kasi sila na mismo ang palaging nagme-message na puntahan natin. At para makita yung dinonate ng isang purok leader doon na registered na yung lupa, na transferred na yung title, sa Jesus Miracle Crusade po nila dinonate yun. At ang 10 hectares, ang na-register is 6 hectares. 6 hectares, minamahal, na may chapel na rin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Along the highway yun. Oh. Sabi ko nga, i-avail natin kasi pagpasok mo doon, bibigyan ka ng 1 month. So, ubusin namin yung 1 month na yun. Kasi nung pumunta kami, parang 1 week lang yata yung in-avail namin. Balik na kami kaagad sa Dubai. Pero, mas maganda, stay muna kami ng 1 month doon. Hindi lang sila ang bautismuhan. Marami pong gusto doon magpa-rebaptize in the name of Jesus Christ. Uhaw na uhaw sila, minamahal sa salita ng mahal na Panginoon. Yung mga himala na nangyari dito sa atin, gusto nilang maranasan. So kung baga pumunta sila sa krusada sa South Africa, headed by our beloved Minister Fox doon, sa Willie James, kung baga kumuha ng technique, nag-observe paano. Pero hindi naman nag-effect. Walang nangyari. After 10 years, walang nangyari sa paggaya-gaya nila. So, kailangan talaga nilang magpa-rebaptize. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, yan ang kailangan ng bansa natin. Ha? Kahit ikulong mo pa yung mga sangkot sa corruption na yan, yung mga, kung sabi nga, mayroong mga senador, may congressman, mga contractor, mga engineers, wala pa rin. Pag makulong na sila, yung evil spirit, lilipat sa ibang tao. So yung mabait na engineer, yung mabait na construction, yung contractor, mabait na congressman at senador, pumasok yung demonyo. So, pera na rin. Di ba? Pera na rin yung, siyempre, imagine, walang kapawis-pawis. Mayroon ka ng milyon-milyon kaagad. So, malapin nun, mabait. Sino bang makadiscover na ghost project pala yun or substandard yung ginawa nila kung hindi binuhusan ng ulan na napakalakas na ulan. Kung normal na ulan, hindi basta-basta maano dyan. Hindi basta-basta magiba. So, makikita na rin parang God's intervention. Na parang binuhusan ng yung ulan dito natin buhos para ma-discover. Binuhos yung ulan. Reklamo ngayon yung mga tao dahil pagbusa ulan, napundo yung tubig, mayroong dike. Siyempre, napundo yung tubig. Paggiba ng dike, talagang flash flood yun. Lutang yung mga sakyan, giba yung mga bahay. Reklamo. Ito na, nabulgar na. Amen? Wala talagang sikretong, manatiring sikreto. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. No, galit na yung mga tao.
Yung pumalit sa DPWH, sabi niya, nagreklamo na yung mga nadamay. Mag-report sila sa kanilang opisina, may tatak DPWH. Pinaparinggan na sila ng mga tao. Ay, mga magnanakaw yan, oh. Yung mga magnanakaw, oh. Tasakay ka sa train, papakinggan ka ng magnanakaw, mahiya ka, ha? So, sabi nung bagong sekretary, yung mandatory na mag-uniforme kayo, huwag muna kayo mag-uniforme. Kasi mahalata. Kaya naka-uniforme kayo. Oh. Ganun nga naman talaga, madamay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Magtago ka na. Paggagawa ka talaga ng kasalanan, hindi ka talaga, madamay yung organisasyon. Amen. So, ang gagawin mo, tago ka na lang. Kasi mahiya ka. Pero kung halimbawa, nandyan ka sa organisasyon na totoo na organisasyon, na matitino, honest talaga, proud ka. Amen. Everybody say, praise the Lord. Katulad dito sa atin. Paglabas mo dyan, ang tingin ng mga tao, pastor. Ikaw naman ngayon ang sasagot, hindi po ako pastor. Ordinary member lang po ko ng Jesus Crusade. Maya-maya, tatawagin ka na namang pastor. Amen. Kasi nakita nila yung pagbabago sa buhay mo. Dati ka lasenggero, dati ka drug addict. Ngayon, binihisan ka ng malapi noon, hindi lang sa damit, kundi mula sa puso hanggang sa labas. Amen? Kasi yung pagbabago, hindi lang po yung outward na pagbabago, minamahal. Yung puso natin na dati walang takot sa Diyos, ngayon mayroon na po tayong takot sa Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Amen. So, ito yung kailangan. Hindi yung mag-rally, magpupunta sa Idsa Shrine, magbasagin yung mga sasakyan, sunugin yung mga building. Kademonyuhan yan, minamahal. Ano naman kasalanan ng building? Ano naman kasalanan yung mga tao na hindi nag-join sa rally, nagbiyahe doon dadaan doon sa rally dahil hindi na nag-join, basagin kagad yung sunugin yung mga sasakyan. Anong kasalanan nila? Kasi hindi na-guided ng Holy Spirit. Kumbaga, demon spirit na nandun. Tingnan mo yung nangyari sa Indonesia at saka sa Imaginin mo yung asawa ng Prime Minister, sinunog nila kasama ang bahay. Ngayon, after nung kaguluhan na yon, sinong papalit? Kung magkano yung ninakaw nila, yung nasirang mga ari-arian ng gobyerno, masigit pa yata. Kung nakapagnakaw sila ng 10 billion, baka yung nasira 100 billion. Oh. Ganun, pag hindi ka controlled ng Holy Spirit. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, paano tayo nagbago? Dati din tayo masasamang tao. Niluhod tayo at iniyakan ng malapastor araw at gabi. Amen. Oh. So, blame your pastors. Blame your priest. Your ministers. Ano bang ginagawa nyo? Bakit hindi nagbabago buhay namin? Hindi naman trabaho ng presidente na baguhin ng tao eh. Trabaho ng mga lingkod ng Diyos yan kung totoong lingkod sila ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. O, di ba? Hindi nila kayang ipangaral ang pagbabago dahil ang buhay nila mismo walang pagbabago. At hindi nila makamtan ang tunay na pagbabago kung hindi sila magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Acts chapter 2 verse 38 at Acts chapter 19 verses 1 to 6. At ipong basahin sa Tagalog
at Ilocano. Sundan po natin, minamahal. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, ang kabanata ay 2, ang talata ay 38. 38. Ito po ang sinasabi, mga minamahal. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Diretso sa chapter 19, verse 1 to 6. Mamaya din yung Ilocano, Acts 38, saka Acts chapter 19, verse 1 to 6. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa pa rin sa Kabanata 19, 1 hanggang 6. 1 hanggang 6. Ito po ang sinasabi, mga minamahal. At nangyari na, samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupang matataas ay napasa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad at sa kanila'y sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo na kayo'y magsisampalataya at sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin naririnig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayon, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi, na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nangapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang may patong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipaghula. At silang lahat ay may 12 lalaki at siya'y pumasok sa sinagoga at magsalitang may katapangan sa loob ng 3 buwan. Amen. Na nangangatwiran at nanghihikayat tungkol sa mga bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon sa Ilocano, kindly. Dito'y dagiti aramid 2, 38. Ket ni Pedro kinunana kadakwada, agbabawi kayo ken mabautisaran, titunggal may sa kadakayo tinaga ni Jesucristo, ami paay iti panakaitkat dagiti basbasilyo, ket awaten nyo ti parangkap ti Espiritu Santo. Dito'y, dito po sa 19, 1 hanggang 6. 1 hanggang 6, ket naramid nga idi adda ni Apolos, ijay Corinto, ni Pablo idi napagnana dagiti dagdaga anangat ngato, dimting iji Epeso ket nasarakan na dagiti daddumang adalan, ket kinunana kadakwada, inawat yo ti Espiritu Santo idi namati kayo, ket kinunana kengkwana, saan ket uray kano man di kampay nangegan no adda Espiritu Santo, ket kinunana anyang arud ti nakabautisaran nyo, ket kinunada iti pamautisar ni Juan. Ket kinuna ni Pablo ni Juan na mautisar iti pamautisar iti panagbabawi akon kunana kadagiti umili amamati kuma iti dayjay umayto sumarono kengkuana kahit nasa wen ni Jesus. Ket iti nangegda daytoy nabautisaran iti naga ni Apo Jesus. Ket ni Pablo idi nga in parabaw na kadakwada dagiti imana, imay kadakwada di Espiritu Santo, ket nagsaoda kadagiti na duma-duma apagsasaw, ket namadpadtoda. Amen. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Oh, di ba? Wala nang debate. Pwede namang sabihin kasi sinabi ng verse 7 yata, 12 sila, no? 12 sila na disciple ni John the Baptist. Pwede naman sabihin nila na
Hindi na kami magpabautismo, hindi na kami magparibaptize. Dahil si Kristo, binautismuhan ni John the Baptist. Malakas na argumento yon. Pag makipagdebate ka talaga. Sino bang nagbautismo kay Kristo? Si John the Baptist. Ano bang ginamit ni John the Baptist? Hindi naman in the name of the Lord Jesus Christ. Bakit sila nagpabautismo? Dahil wala silang kapangyarihan labanan si Satanas. Magkaroon ka lang ng kapangyarihan labanan si Satanas pag nandyan sa iyo ang Holy Spirit. Mabaptize ka ng Holy Spirit. Matanggap mo lang yung baptismo sa Holy Spirit pag ikaw ay bautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, nung hindi na sinunod yung bautismo in the name of Jesus Christ, yun, nawala na ang kapangyarihan. Nawala yung power ng church. Yung kapangyarihan galing sa Diyos. Ang kapangyarihan galing na sa tao. No? Pag nangumbinsi sila, yung krusada noong unang panahon, patayan yun. Pinapatay yung tinatawag nilang mga irehis, yung mga heretics o mga Muslims. Milyon ang pinatay para magtagumpay yung kanilang krusada. Ang krusada nila ay patayan. Hindi talaga krusada ng Panginoon yon. Ang krusada ngayon, minamahal, yung patay binubuhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga may karamdaman, pinagaling. Yung mga drug addict, mga babaero, mga bakla, mga tumboy, binago, minamahal. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ito yung kailangan. Tingnan mo yung sulo ngayon. Nag-invite na sila ng mga tourist dahil wala na yung mga diehard na mga extremist na mga busayap doon. Kasi nakarinig sila ng Ebanghelyo. Ang alam nila, pag Kristiyano, magnanakaw, sugarol, babairo, lasinggero, lahat ng mga kasalanan, yun ang gawain ng mga Kristiyano. May Kristiyanong totoo pumasok. Sabi ng mga busep, ngayon lang kami nakakita ng totoong Kristiyano. Kasi nagbabasa din sila ng Bible. Naniniwala sila kay Jesus. Ang paniniwala lang nila kay Jesus, propeta. Great prophet. Talagang makapangyarihang propeta. Mabuti pa yung Muslim, naniwala pa ni Jesus na propeta. May relihiyon dyan. Tao lang si Kristo. Wala din pagbabago ang buhay nila. Mayroon namang nagpaka-Kristo. Siya na daw yung bagong Kristo. May rami din naniwala. Kailang, nasa kulungan na ngayon. Diba? Seek the truth and the truth shall set you free. Ikaw mismo makaranas ng pagbabago, hindi lang nakarinig ka lang, kwento-kwento lang. Hindi yun. Pag ikaw yung nangangaral, ikaw ay isang pastor, hindi yung raw. Yun ang nakikita mo pag yun ang maririnig mo sa mga preacher na hindi nakaranas ng himala. Ang pilay nakalakad daw. Ang kitungin nilinis daw. Kasi hindi naman sila nakaranas. Binabasin nila sa Bible, ito, may 10 kitungin pinagaling ng mahal na Panginoon. According to the Bible. Puro sila Bible, puro bersikulo. Pero sa sarili na wala silang karanasan. Dito sa atin, minamahal. Yung mga kapatiran, pag magpatotoo, walang bersikulo, pero puno ng patotoo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yung preacher, pag mag-preach, kuminsan, isang bersikulo na lang nabanggit, pero mga patotoo, marami. Kasi noong panahon ng mga apostol, puro naman talaga patotoo yung sinasabi nila. Wala naman silang sinasabing bersikulo dahil noong panahon nung sila nangaral, wala pa naman yung Bible. Kung mayroon man kasulatan, yung Old Testament. Hindi naman sila, sabi nga ng mga Escriba at Pariseo, saan ba nakapag-aral to sila?
Hindi katulad ng mga Eskriba at Parsiyo na batid sila doon sa kasulatan. Yung batas ng Diyos sa Old Testament, yung 5 books ni Moses, alam nila yon. Pero nagugulat sila, yung mga nakikinig sa pangangaral ng mga apostoles, yung nadaanan lang ni Apostol Pedro na nakahiga ng mga hindi na makalakad, nagsibangon, nagsigaling. Amen. Ganon din ang church ng mahal na Pinoon, yung kanyang iglesia sa huling panahon, na babalikan niya. Ganon din ang kapangyarihan. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. So, tayo ang kailangan. Amen. Kung minsan tayo, parang nangihina. Bakit sila dumadami? Hindi po yung quantity ang tinitingnan ng mahal na Pinoon, quality. Amen? Amen? Dumadami nga sila. Kung sino yung pumasok ng nigarilyo, paglabas ng nigarilyo pa rin. Lasinggero pa rin. Amen? Pero dito sa atin, pagpasok mo na ikaw ay lasing, paglabas mo at ikaw ay nagpabotismo, hindi ka na iinom. Wala ka nang ganang uminom ng alak. Wala ka nang ganang manigarilyo. Wala ka nang ganang mag-drugs. Kung ikaw ay bakla, nawala na yung feeling mo na magkaroon ka ng pakiramdam doon sa kapwa mong lalaki. Kung ikaw naman ay tumboy, dati hindi, ayos lalaki ka talaga, gupit lalaki, pero magulat ka na ngayon. Nakapalda na, mahaba ng buhok, mayroon ng pamilya. Grabe. Kung buong Pilipinas, 120 million tayo. Pag maribaptize lahat yan in the name of Jesus Christ. Kasi nandyan yan sa mga leader eh. Walang kasalanan yung mga member. Sumusunod lang sa mga leader yan. Ma-pride pa yung mga leader. Ngayon, inipit na sila ng inipit. Sila na mismo nasasangkot. Hindi na sila pinapaniwalaan. Manawagan yung kanilang mga obispo, ganito. Binabas na sila. Minumura na sila ng membro nila. O di ba si Digong, minumura niya pare. Minumura pati po, minumura niya. Dahil nakita nila, walang power. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Huling talata, Isaiah chapter 30 verse 1. Woe to the rebellion children, said the Lord, that take counsel, but not of me, and that cover with a covering, but not of my spirit, that they may add sin to sin. Isaiah chapter 30 verse 1. Ating pong basahin. Ating pong mga instrumentalists at singers, pakihanda po. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaias, ang kabanatay 30, ang talatay 1. Ito po sinasabi, mga minamahal. Sa aba ng mga mapaghimagsik ng mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisangguni, ngunit hindi sa akin, nag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Amen. Add sin to sin. Ating pong basahin sa Ilocano. Dito po sa Isaiah 31 sa Ilocano version. Asid dapay digiti anak anasukir kunani Jehova nga umawat ti patigmaan ngem saan nga agapu kanyak kenti mangaramid iti may sa ating puyog ngem saan ati agtawd ti espiritu tapno pag nayonenda ti basol ken basol. Amen. Woe to the rebellious children. Rebellious children. Ngayon, sabi nila, kabataan, pag-asa ng bayan. Paano kung adik yung mga kabataan? Generation J. Paano kung mga adik yan? Paano mangunguna sa pagbabago yan? So, yung nasa isip nila, yun yung nasusunod. Pag sabi, sunugin natin yan. Sunugin natin Malacanang. Sunugin natin yung
airport, sulungin natin yung ganun ang gagawin nila dahil wala rebellious. Sabi nga dito, minamahal, woe to the rebellious children, said the Lord, that take counsel, but not of me. Gusto nila ng pagbabago, pero hindi po sila sa Diyos lumapit. Amen. Grabing tapang nila. Yung pala, matapang sila dahil yun yung effect ng kanilang pagdodroga o paglalasing. Tapos gusto nilang magbago. Ni sarili nila, hindi mabago eh. Mayroon ako nakausap nung napunta ko ng University of the Philippines, Los Baños. Isa siyang leader ng nagrarally sa UP Diliman. Best debater, champion sa debate, walang makakatalo sa debate. Si Madrigal apelido noon, Al Madrigal. LFS member siya. Dumadapa sa kalsada pag mag-rally. Magpapasagasa talaga. That was 1990s. Pero nagtaka siya, sumisigaw kami ng pagbabago. Itong aking makasama sa opisina, nagnanakaw. Ninanakaw yung mga bond paper, ninanakaw yung mga typewriter pa noon eh. Wala pang computer noong mga 1990s. 1990, yan. Nawala yung kanilang mga typewriter sa opisina nila, ninanakaw yung kanilang mga kagamitan, nagalit siya. Nagsisigaw tayo sa daan ng pagbabago, mismo tayo walang pagbabago. Hinanap niya ang totoong pagbabago. Kay Kristo pala mahanap ang totoong pagbabago. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kilala niyo si Alcansari, di ba? Alcansari, taga rito yun eh. Yung founder ng Yes for Peace. Sila yung pumasok ng Malacanang noong 1986. Pasok siya sa Malacanang. Pagpasok sa loob, nakita niya makasama niya kahit anong pwedeng nakawin, ninakaw. Yung mga mamahaling mga nakabitin dito doon sa mga dingding, pinagkukuha. Kahit ano-ano makuha doon ng mga balabos, kinuha, sabi niya. Mali ito property ng gobyerno yon. Pinagnanakaw. Mga kasama niya yon. Sumisigaw ng pagbabago, sila magnanakaw din. Diba? Amen? Amen. Yung iba, mga kabataan, galit sa Ghost Project. Pero, mayroon din silang sariling Ghost Project. 500 bakit? Mayroon kaming project. Pero kahit wala, Ghost Project din yun. Amen. Everybody say, praise the Lord. Anong project mo, anak? Ganito, ganyan. O magkano lahat? 1.5. Pero wala palang project. Pinag-iinom lang pala ng alak. Pinagsusugal. So, paano maging ehemplo yan? Ang totoong kabataan na pag-asa ng bayan, ang mga kabataan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So yun po yung isigaw natin. Kaya lang tayo, hindi tayo masigasig. Hindi tayo masigasig mag-share. Yung mga piki na mga nagsisigaw ng pagbabago, sila yung masipag. Yung mga recruiter ng NPA, sila yung masipag, hindi natatakot. Para makarecruit lang. Kung pwede banggain yung mga sasakyan, pwede magpakamatay para makarecruit lang ng mga warriors papunta sa bundok. We are the true warriors of God. Sabi nga naman sa Pinon, ang unang-unang itatapo niya sa impyerno ay mga duwag. So hindi po duwag ang tunay na mga lingkod ng Diyos. Ang tunay ng mga lingkod ng Diyos, sila po yung pinakamatapang. Yung pinakamatapang na mga Muslim bandits ang Abu Sayyaf. Mas matapang pa ang Abu Sayyaf sa Imailif at saka Iminilef. Hindi lang makontrol. Pero sila mismo, galing sa kanilang bibig, mas matapang pa kayo sa amin. Grabe yung inyong pastor. Walang takot. Sabi ng mga pastor, shoot me now! Shoot me now! Binaril.
hindi pumutok ang baril. Pag sigaw ng malpaso, hallelujah, praise the Lord, nagmamakaawa sila. Huwag po kayong sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Nanginginig ang aming katawan. Nangihina kami. Nung binomba ng military, minamahal ang kampo ng Abu Sayyaf, alam nila na madudurog na sila. Nagmamakaawa sila. Mga hallelujah, magpuri na kayo para mabuhay tayo. Pag maglakad sila, minamahal, hindi humihiwalay si Rubot. Nandoon siya, malapit kay mahal na pastor. Dinaramdaman niya, pag malapit siya sa isang taong punong-puno ng panalangin, prayerful man, a man of God, may proteksyon sa kanya. Kailan pa ma-realize ng ating mga kababayan? Kailan pa ma-realize ng mga leader ng reliyon? Kahit yung mga pastor, yung mga anak nila, naging politician na. Nasangkot na rin kung gaano katotoo yan. Mga pastor na nasa kongreso na, nasangkot na rin. Wala na. Cancer na talaga. Dahil hindi sila walang himala sa kanila na cancer na papagaling. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, ang cancer, kahit it's stage 4 na yan, pinapagaling ng mahal na Pinoy. Corruption pa kaya? Yung rally sa Luneta, hindi natin alam sa September 21 kung makapapahamak sa bansa yan. Diba? O pinitulutan na yung rally. Hindi natin alam, after ng rally na yan, anong mangyari? Ano kaya kung sila na lang ang mag-sponsor, no? Libre na lang. Dito na kayo sa Luneta, huwag na kayo sa Marikina. 25 Church, Talipaw, Victor sa Minisari, na Luneta kayo, libre. Mas pagpalain pa sila. Amen. Kaysa pahintulutan nila yung nagrarally na hindi nila control, baka mawasak pa ang Luneta. Mawasak pa yung mga sasakyan, marami pang mamamatay, madisgrasya. Mga sundalo, mga pulis, mga inosente, mabugbog pa, magkapatayan pa dyan. Kailan pa magpakumbaba ang tao at manikluhod sa Diyos? Before it's too late, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Bago lang, tinawagan ako. Gustong magkipakita sa akin yung head ng Special Force ng Armed Forces of the Philippines dito sa ating lugar. Anytime, tawagan nila ko. Kinuha yung aking cellphone number dahil magpa-back up sila ng prayer dahil nasa peligroso na ang bansa natin. Nasa peligroso na ang bansa natin. Kung napanood niyo yung nangyari sa Nepal, Indonesia, pag wala talagang manalangin, ganon din ang mangyayari sa atin. Back to zero tayo. Yan ay maniobra ng mga terorista, mga komunista. Gusto nilang palitan ang gobyerno ng isang gobyernong walang Diyos. Dahil may gobyernong may Diyos, pero hindi naman totoong may Diyos. Dahil mayroon silang reliyon, pero walang Diyos. So, kung hindi tayo kikilos, sino? Kung hindi tayo, sino kikilos? Ang mga terorista? Yung mga kabataang drug addict? Yung mga kabataang rebelyo sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Awitan natin ito yung mahal na Panginoon. Fear not. Fear not. Huwag kang matakot. Hindi tayo hawak ng politiko. Dahil sa 500 na ibinigay, tapos hawak na yung kaluluwa mo, you are more than full. Mas higit ka pa sa tinatawag na mangmang. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, wala pong ibang kinatatakutan kundi ang Diyos lang. Takot tayong magkasala sa Panginoon.
But you can cast out Satan. Submit therefore yourself to God and resist the devil, and the devil shall flee away from you. Itaas mo ang ating mga kamay. Awitan po natin ating mahal na Panginoon. Lord thy God will hold the right hand, saying unto thee, fear not. The Lord thy God will hold the right hand, saying unto thee, fear not. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen. Isigaw po niyo, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. For I am thy God, the Lord thy God. Nasa ating kalagitnaan ng presensya natin, mahal na Panginoon. Right hand, Habang nakataas ang inyong mga kamay, open your hearts to the Lord. Buksan po ninyo ang inyong mga puso sa mahal na Panginoon. Magsumika po ang bawat isa na maramdaman ang presensya ng ating Diyos na buhay. Yan po ang manifestation ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah! fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Oh, be not dismayed, for I am thy God. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yes, I will help thee. Oh, yeah, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. Hallelujah! Be not dismayed, for I am thy God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah,
hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ilagay yung kanang kamay sa ulo kayo na mahal. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, itaas po ang inyong mga kamay. Ipanalangin po natin ang nalalapit na 25th Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary ng mahal na Pinoon ay magligtas ng maraming kaluluwa. Hallelujah. Ipanalangin din po natin ang ating bansa, may mahal. Ipanalangin natin ang ating mga leader, ang ating mga kababayan na sila ay manikluhod sa mahal na Pinoon. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Ating mga kasundaluhan at mga kapulisan, praise the Lord. Dakilang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Hesus. Minsan pa, mahal na Pinoon, humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali, anong mga aming naisip, nagawa, nabanggit aming mga labi. Halo kami nagkasala sa iyo, patawarin mo bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Sa pangalalangin, mahal na Pinoon, ang aming mahal na pastor, sa buong pamilya ng aming, hallelujah, mga magulang sa iyo, mahal na Pinoon, hallelujah. Hallelujah, dalangin po namin ano po makaramdamang taglay ang bawat isa. Mahal na Pinoon, pagalingan mo sa marang kaparaanan. Lutasin mo kalang mga problema, mahal na Pinoon. Dalangin din po namin, mahal na Pinoon, ang aming pong mga kababayan. Hallelujah. Na sila, mahal na Pinoon, makasumpong ng buong katotohanan ng paglilingkod. Aming pong namumuno sa aming bayan, mahal na Pinoon, ng aming bansa, mahal na Pinoon. Hallelujah, na magkaisa kami lahat, na purihin ka at kilalanin na Panginoon na tagapagligtas ng aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Sa iyong dakilang pangalan aking sinasaway in the mighty name of Jesus. Demonyo ng karamdaman, demons of heart disease, diabetes, high blood, cancer, demons of incurable sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts. Hallelujah. Demons of rebellion, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus. Demons of terrorism, communism, cast out. Sickness be healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tumayo po tayo, minamahal, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang makapangyarihang salita, ang hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos na buhay, minamahal. At tayo po'y tuloy-tuloy na at ibigay ko